Ganito lang po, no, para mas klaro ito siya na issue. No? Kasi meron din tayong batas dito nga po sa pag-encourage, no, sa ating mga kababayan na gumamit po ng electric vehicle. No? So, meron din pong panuntunan doon beside po sa mga ordinansa na binabanggit po ni ASEC. Pero kung pupuntahan po natin muna, halimbawa itong tricycle, itong degasolina na tricycle, may sidecar tricycle, bawal yan sa National Highway. No? Kahit na po yan, rehistrado sa LTO at may driver's license yung nagmamaneho, di po ba? Bawal yan. For safety reasons, klaro yan. Dito po sa mga LEVs na ito, hindi ho ba, ang karamihan sa kanila, hindi ipinarirehistro sa LTO at yung mga nagmamaneho, walang driver's license po, ASEC? Tama po kayo. Kung mapapansin po natin, kasi kagaya ako po, nagmamaneho ako, ang nakakasabay ko sa kali, karamihan mga minor de edad, mga 12 years old, 13 years old, talagang mga bata. Tapos yung mga kasambahay sa mga kababayan natin, mga kasambahay nila na walang mga driver's license, so hindi po sila alam yung mga traffic rules and regulations. Kaya po nagkakaroon po talaga ng mga aksidente. Kaya tama po kayo, Manong Ted, na sa highway yung tricycle nga pinagbabawal. How much more sila? Kaya yung road safety po talaga. Kasi po kahit na po sa mga secondary road, hindi po ba din dangerous for those law-abiding motorists, no? Na may rehistro, may lisensya, kapag nakikipagsabayan sa iyo ang isang hindi rehistrado sa LTO na e-trike na ginagamit sa private purpose, perhaps e-trike, no? O kaya po itong mga nagmamaneho nun na wala ding driver's license, hindi po ba basically, hindi rin po naman siguro po ikasasama ng loob ng iba na kahit na secondary road yan, paano kapag nakabundol ka ng tao? Paano kapag ikaw nakabundol ng mga rehistradong sasakyan? Paano yun, ASEC? Tama po kayo. Marami pong nangyaring ganyan na mga reports na nakabangga sila ng mga sasakyan, nakabundol sila ng tao. Wala pong naging naging liability, hindi po sila nahabol. So kawawa po talaga yung mga na peperwisyo din. Kaya talagang kailangan pong balansehin. Ngayon naman po, yung nabanggit po ninyo doon sa secondary road, sa totoo lang, yun nga po, dapat medyo sa tabi lang po sila, hindi yung nasa gitna po So, yung mga enforcer din po natin, we make sure na hindi po yan, kaya po yung information drive namin ngayong isang buwan, puspusan para maunawaan talaga ng tao na ito hindi nyo pwedeng gawin, ito yung kung saan kayo po pwede, para po maiwasan lang po yung mga aksidente. Medyo concern po talaga. Hindi po ito dahil sa political anuman, wala po Medyo mataas po talaga yung aksidente. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!